This portion is brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! In vegetable farming, the more space you have, the more income you can generate. Aralin natin ngayon ang paraan ng relay cropping at paano tayo pwedeng kumita ng doble sa mas maliit na lupang pagtatamnan. Ang relay cropping ay ang pagtanim ng dalawang klase ng gulay sa iisang lupa. Relay ang tawag dito dahil kapag malapit ng mamunga ang isa, itatanim na ang pangalawa. Sa ganitong paraan, doble ang harvest sa iisang lupa. Maraming akmang gulay para sa relay cropping. Dapat na vine type ang isa at shrub naman ang kapartner nito. Ang mahalaga sa relay cropping ay hindi nag-aagawan sa nutrients ang dalawa. Importante rin na hindi pareho ang mga peste at sakit ng dalawang halaman. Kaya dito sa San Ildefonso, Bulacan, kadalasan na pinagsasama ang kamatis at ampalaya dahil mayroong mga peste ang ampalaya na kontra sa kamatis. Maliban dito, hindi nag-aagawan sa nutrients ang dalawa, kaya pareho silang lalago kahit na sa iisang plot sila itatanim. Kadalasan na malapit sa ilog ang mga taniman ng upland vegetables. Dahil importante ang tuloy-tuloy na source ng tubig sa tag-araw. Una sa land preparation ang plowing and plotting. Plowing breaks the soil so that air would get to the roots of the new plants. It will also ensure that water will soak into the ground and not just wash away. Sa plotting naman, haluan ng organic fertilizer ang soil bago patamnan para siguradong mayroong sustansya ito. Siguraduhin na may 2 to 3 meters distance ang bawat plot para madaling tubigan. Ang taas ng plots ay nakadepende kung tag-araw o tag-ulan. Kapag tag-araw, mabuting gawing 1 foot ang taas nito para madaling maabsorb ng lupa ang tubig. Kapag tag-ulan naman, gawing 2 feet ang taas ng plots para dumaloy ang excess water pababa at hindi malulunod ang mga halaman. Pagkatapos, ilatag ang plastic mulch sa ibabaw ng plot. Plastic mulches suppress weeds and helps conserve water. Pagkatapos, butasan ang ibabaw nito bilang preparation for planting. Sa pagpili ng kahit anong klase ng halaman, mahalaga na sigurado kang maganda ang binhi nito. Get to know the varieties of your seedlings. Piliin ang variety na mabunga at disease-resistant. Pagkatapos, tingnan ang physical characteristics ng mga binhi. Maganda ang binhi kapag malago at maganda ang mga dahon at diretso ang tubo nito. Plant your seedlings 5 centimeters deep. Kapag masyadong malalim, baka mahirapan ito mag-absorb ng tubig. Kapag masyado namang mababaw, baka matuyot sa init ng araw. Give your plants a 1 meter distance from each other. This will help their roots reach further and prevent their leaves from crowding each other. Habang lumalaki ang inyong mga halaman, ihanda naman ang mga materyales na kakailanganin para sa susunod na tanim. Magtayo ng mga posteng kawayan o iba pang matibay na kahoy. Pagkatapos, ipagdugtong ang mga poste gamit ang alambre. Magsisilbi rin itong balag para sa mga vine type na halaman tulad ng ampalaya. Kapag maayos at matibay na ang mga poste at balag, pwede nang maglagay ng straw bilang letting o additional na balag. After 2 weeks, mamumulaklak na ang tanim ninyong kamatis. Di magtatagal ay mamumunga na ito. At dahil mabigat ang bunga ng kamatis, magtali ng letting horizontally sa bawat tanim para may susuporta sa halaman kapag bumigat na ang mga bunga nito.
Ang letting na ito rin ang magsisilbing akyatan ng ampalaya papunta sa balag. When all your tomatoes are flowering, this means that you can now plant ampalaya. Habang namumulaklak ang kamatis, itanim na ang binhi ng ampalaya sa tabi nito. Sa panahong pinipitas ang bunga ng kamatis, umaakyat na sa balag ang ampalaya. Kapag gumapang na sa balag ang ampalaya, mawawalan na ng source of sunlight ang mga kamatis. Sa panahong ito, tapos na rin ang harvesting of tomatoes. Di magtatagal, ampalaya naman ang inyong pipitasin at may bago na naman kayong source of income. What you sow, that you shall reap. Ganon din sa relay cropping. You invest once, you sow twice. You harvest multiple times.